Uy, may credit card ka na? Natatandaan mo pa ba yung feeling ng ma-approved ka? Ang saya mo, 'di ba? Feeling mayaman, feeling secured, feeling empowered. Finally, may credit card na ako. Tapos ngayon, bakit umiiyak ka na yon? 50,000 limit mo, pero 78,000 na utang mo? Paano nangyari yan? Seryoso ka? Alam ko bakit ka nag-apply. May reason ka. Valid naman. Para sa emergency. Kasi kung may bigla ang gastos, hospital, car repair, emergency, may pambayad ka. Makes sense. Para mag-build ng credit score. Kasi future, may plano ka. House loan, car loan, kailangan ng good credit history. Smart thinking. Para sa rewards, may cashback, may points, may free flights. Sulit daw. Para sa convenience, cashless, online shopping, Netflix, Spotify, walang hassle. Para may status, aaminin mo man o hindi, may feeling talaga na may credit card na ako. Parang achievement. At aaminin ko, valid lahat ng yan. Totoo yan, may benefits talaga ang credit card. Pero, may problema. Malaking problema. Yung mga benefits na yan, totoo. Pero yung trap, mas totoo. At yung trap na yan, hindi mo napapansin. Hanggang huli na. Ito yung nangyari. Timeline mo. Month 1. Ginagamit mo ng tama. Groceries, 3,000 pesos. Gas, 2,000 pesos. Total, 5,000 pesos. Statement came, 5,000 pesos. Binayaran mo. Full. Kaya ko to. Responsable naman ako. Good job. Tama yan. Month 2. May emergency. Laptop mo nasira. 25,000 pesos repair. Plus, groceries, 3,000 pesos. Plus gas, 2,000 pesos. Total, 30,000 pesos. Statement came, 30,000 pesos. Pero problema, sweldo mo, 25,000 pesos lang. Kulang ka. Kaya, minimum payment lang, 1,500 pesos. Okay lang, emergency naman eh. Valid. Month 3. Nawala na yung emergency. Pero, may nakita kang sale. Swipe lang naman, 8,000 pesos. Tapos, kumain kayo ng friends. Swipe ko na, 4,000 pesos. Tapos, movie, concert, gala. Swipe lang, 3,000 pesos. Plus, yung previous balance mo, 28,500 pesos. Plus interest, 855 pesos. Total new statement, 44,355 pesos. Gulat ka? Paano naging ganyan? Pero okay lang. Next month, full ko na yan. Bayad mo? Minimum, 2,200 pesos. Month 4. Paulit-ulit na yan. Shopping, 6,000 pesos. Bills, 5,000 pesos. Previous balance, 42,155 pesos. Interest, 1,265 pesos. New purchases, 11,000 pesos. Total, 54,420 pesos. Minimum mo, 2,700 pesos. Sige, minimum lang muna. Month 5. Small purchases lang, 4,000 pesos. Pero yung previous balance mo, 51,720 pesos. Interest, 1,552 pesos. Total mo na, 57,272 pesos. Tapos, over limit ka na. Fee, 2,000 pesos. Grand total, 59,272 pesos.
Limit mo 50,000 pesos. Utang mo 59,272 pesos. Paano? Interest, fees, minimum payments na walang effect. At ngayon, iyak ka na. Kasi hindi mo alam paano ka lalabas. Welcome to the trap. Bakit ka naman kasi nagsuswipe-swipe? Hindi ka ba nag-iisip? Actually, may science dito. Psychology. Number 1, delayed pain. Kapag cash, binibigay mo ngayon. Ramdam mo ngayon. Credit card, swipe mo ngayon. Sakit, next month pa. Kaya madali, kasi future self mo yung magsasuffer, hindi ikaw ngayon. Number 2, invisible money. Cash, nakikita mo, hawak mo, nawawala sa kamay mo. Credit card, numbers lang, statement lang, hindi totoo yung feeling. Kaya mas madaling gumastos kasi parang hindi pera. Number 3, minimum payment illusion. 50,000 utang. Scary, di ba? Pero minimum, 2,500 pesos lang. Ay, kaya ko yan. Kaya bayad ka, 2,500 pesos. Pero utang mo, 47,500 pesos plus interest. Next month, 48,925 pesos. Bumaba ba? Hindi. Tumaas pa. Pero feeling mo, okay ka. Kasi bayad ka naman, 2,500 pesos. Yun yung illusion. Number 4, credit equals extra salary. Sweldo mo 25,000 pesos. Credit limit mo 50,000 pesos. Sa utak mo, may 75,000 pesos ako this month. Hindi! May 25,000 pesos ka lang. Yung 50,000 pesos, utang yan. Pero hindi mo naiisip yan kasi may available credit ka. Feeling available cash. Kaya gastos ka. Number 5, social pressure. Ako na magbabayad. Gusto mong maging generous. Gusto mong magpa-impress. Gusto mong maging hero. Kaya swipe ka. 5,000 pesos dinner with friends. Feeling good ka. Mayaman peg. Pero next month, iyak ka. Ito yung psychology ng credit card. Designed para hindi mo maramdaman yung pain. Designed para maggastos ka. Designed para mag-swipe ka ng walang guilt. Hanggang statement date. Tapos, iyak ka na. Ito yung totoo sa math. Computation. 30,000 pesos balance mo. Minimum payment, 1,500 pesos. Akala mo, okay yan, 1,500 lang naman. Tingnan natin. Month 1. Balance, 30,000 pesos. Interest rate, 3.5% per month. Interest, 1,050 pesos. Binayaran mo, 1,500 pesos. Saan napunta? 1,050 pesos, interest. 450 pesos, principal. Meaning, balance mo now, 29,550 pesos. Ayan, bumaba. Wait. Next month, 29,550 pesos times 3.5% interest. 1,034 pesos. Balance, 29,550 pesos plus 1,034 pesos. 30,584 pesos. Tumaas. Paano? Kasi yung 450 pesos na nabawas sa principal, kinain ng interest next month. Month 6. Starting balance, 30,000 pesos. Total binayad mo na, 1,500 pesos times 6 equals 9,000 pesos. Balance mo now, 32,450 pesos. Tumaas ng 2,450 pesos kahit nagbayad ka ng 9,000 pesos. Paano? Interest.
Year 1. Total binayad mo, 18,000 pesos. Balance mo, 38,920 pesos. From 30,000 pesos to 38,920 pesos. Nagbayad ka na ng 18,000 pesos pero tumaas pa yung balance mo. Year 3. Kung walang additional purchases ka, kung minimum lang talaga. Total binayad mo, 54,000 pesos. Balance mo, 41,250 pesos. Meaning, total babayaran mo, 95,250 pesos. Para sa 30,000 pesos na purchase, 95,250 pesos. Compared, kung binayaran mo agad full, 30,000 pesos. Tapos, 1 month. Pero minimum ka, 95,250 pesos. 3 years. Triple. 3 times. Yun yung totoo. Yun yung math. Kaya, umiiyak ka. Hindi dahil bobo ka, kundi dahil hindi mo alam yung math. At ngayong alam mo na, nakakagulat, di ba? Seryoso talaga. Okay, 2 senaryo. Senaryo 1, may credit card ka, wala pang problema. Or bago ka pa lang. Ito yung tamang gamit. Rule 1, full payment, always. Hindi minimum, full. Kasi yun yung paraan para walang interest. Free money loan for 1 month. Bayaran mo full before due date. 0 interest. Kung hindi mo kayang bayaran ng full, huwag mong bilhin. Rule 2. Emergency lang. Huwag mong gamitin for luho, for wants, for shopping. Emergency lang. Hospital, car repair, critical needs. May cash ka? Gamitin mo cash. Rule 3. Track every swipe. Notebook, app, kahit ano. Alam mo palagi kung magkano na ang balance mo. Walang surprise sa statement. Rule 4. Never max out. 50,000 limit mo? Huwag mong gamitin lahat. 30% lang. 15,000 max. Para may buffer ka, para controlled ka. Rule 5. 1 card lang. Hindi mo kailangan ng 5 credit cards. Isa lang. Mas madaling kontrolin. Mas malinaw tignan. Yan yung tamang gamit. Senaryo 2. Lubog ka na. 50,000 plus. Minimum lang kaya mo. Umiiyak ka na. Ito yung escape plan. Step 1. Stop using it. Now. Literally. Gupitin mo yung card. Tanggalin sa wallet, delete sa Lazada, delete sa Shopee, delete everywhere. Hindi mo pwedeng gamitin habang may balance. Step 2. Call your bank. Seriously, tawagan mo. Ask for payment plan options. Negotiate. Some banks offer lower interest, restructuring, extended payment terms. Hindi ka nila hihiyain. Normal yan sa kanila. Try mo lang. Step 3, pay more than minimum. Double it if you can. Minimum 2,000 pesos, bayad ka 4,000 pesos. Kasi yung excess napupunta sa principal, mas mabilis ka makakalabas. Step 4, balance transfer. Some banks offer 0% interest for 6 to 12 months. Transfer mo yung high interest debt, bayaran mo ng walang additional interest. Pero, stop using the old card. One-time solution lang yan, hindi magic eraser. Step 5. Debt avalanche. May multiple cards ka? Pay minimum sa lahat, except sa pinakamataas na interest. Doon mo ibigay lahat ng extra mo. Eliminate one by one. Strategic. Step 6. Sell what you bought. Yung gadget na binili mo, yung damit, yung bags. Sell mo. OLX, Carousel, Facebook.
bawasan mo principal. Sacrifice now, freedom later. May paraan, hindi hopeless. Pero kailangan mo ng disiplina, kailangan mo ng sakripisyo, kailangan mo ng commitment. Choose. Credit card, master or slave? Ikaw ba ang may control or siya? Pakinggan mo. Seriously. Credit card? Hindi masama. Tool lang yan. Pero yung tool na yan, pwedeng gawing weapon against yourself. Kasi designed yan to make money for the bank, hindi para sa'yo. Yung 3.5% interest per month, 42% per year. Grabe, di ba? 42%. Meaning, every year, almost half ng utang mo, interest lang. Kaya, kung hindi mo kayang kontrolin, huwag mong gamitin. Pero Ate Karen, emergency. Oo, emergency. Valid. Pero, emergency ba talaga? O gusto mo lang? Kasi sa totoo lang, 90% ng credit card debt, hindi emergency. Shopping, lifestyle, wants. Tapos ngayon, iyak ka. Kaya, tanong mo sarili mo. Kaya ko ba to? Kaya ko bang bayaran ng full next month? Kung hindi, huwag mong bilhin. Simple lang. At kung lubog ka na, may paraan. Hindi hopeless. Stop using it, call your bank, pay more than minimum, balance transfer if possible, sell what you bought. Sacrifice now, freedom later. Kasi alam mo, yung peace of mind na walang utang, worth it. Mas worth it kesa shopping, kesa gadgets, kesa lifestyle. Trust me. Ako nga pala si Ate Karen, at kung natulungan ka ng video na to, mag-subscribe, i-like, at i-click yung notification bell. Share mo to sa mga kaibigan mong may credit card debt, baka makatulong. Baka makapagligtas ka ng tao sa cycle. Bukas, may topic ako kung paano ka magkakaroon ng 1 million pesos. Hindi scam ito. Abangan mo. Hanggang sa susunod, control your credit card. Huwag kang kontrolin nun. Ito si Ate Karen, caring for your financial freedom.